Natapos. Pagkatapos finish. Mapagpalang umaga po. Mapagpalang umaga po sa bawat isa, higit sa lahat ay sa Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Naririnig po ako. Salamat po, kapatid. Tayo po ay magpasimula na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umagang ito. Awitin po natin ang Draw Me Near. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Napakabuti niyo po, Panginoon. Wala kang katulad, Panginoon.
Hallelujah. You are forever grateful, O God. Salamat sa araw na ito, Panginoon, na patuloy na pinagkakaloob niyo po sa amin, Panginoon. Aawitan ka po namin ng Draw Me Near. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Father God, I come into your presence. With all my heart, I come to sing your praises. I want to feel your embrace, your love and your grace, with a passion in my heart. I desire to seek your face. Minsan pa, Father God, I come into your presence. With all my heart, I come to sing your praises. I want to feel your embrace, your love and your grace, with a passion in my heart. I desire to seek your face. Draw me near your presence, O Lord. Draw me near to you, our loving God. I long for you, my heart worships you alone. Draw me near your presence, O Lord. Draw me near your presence, O Lord. Draw me near to you, O loving God. I long for you, my heart worships you alone. Draw me near your presence, O Lord. Draw me near your presence, O Lord. Draw me near to you, O loving God. I long for you, my heart worships you alone. Draw me near your presence, O Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Purihin po kayo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Napakasarap mong purihin, Panginoon. Napakasarap mong bigyan ng papuri at pagdakila, Panginoon, ngayong umagang ito. You deserve the highest glory and honor, Panginoon. Sa iyong pinakamataas na papuri at pagdakila, Panginoon. Salamat sa iyong kahabagan, Panginoon. Salamat sa awa at biyaya mo na patuloy na pinagkakaloob niyo po sa amin. Salamat sa bawat umaga, Panginoon, na patuloy niyong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat sa pribileyo, Panginoon, na patuloy na makapag-aral ng salita ng Diyos, Panginoon. Na makapag-aral ng salita mo, O Panginoon. Hallelujah. Nawa, Panginoon, ang pag-aaralan namin ito, Panginoon, ay patuloy na maging kalaguan ng aming espiritual na buhay, Panginoon. Hallelujah. At maging hamon sa aming buhay pananampalataya, Panginoon. Samahan niyo nga po kami ng iyong banal na spirito upang lalo po kayong maghari sa aming buhay, Panginoon, at makalakad sa iyong katuwiran, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Salamat sa iyo, Panginoon. Walang hanggang pasasalamat ang patuloy naming ipinagkakaloob sa iyo, Panginoon. At patuloy na kayo, O Diyos, yung mataas at mabigyan namin ng parangal ngayong umagang ito. Sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Hallelujah.
Mapagpalang umaga po sa bawat isa, tigit sa lahat ay sa Panginoong Yesus. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos at ito po ay matatagpuan sa Mateo, sa aklat ng Mateo, chapter 11, verse 28. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang nilalaman ng sulat ni Mateo. Sabi po dito ay, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Ito po ay pinamagatang binigyan ko ng paksa na lalong lumapit sa Diyos. Get closer to God. Amen. Sinasabi po dito ay inaanyayahan ng Panginoong Hesus ang kanyang mga tagasunod, at yun po yung tayo po na tagasunod niya na lumapit sa kanya. Itinuturo ng Panginoong Hesus na kung lalapit tayo sa kanya ay pagagaanin niya ang ating mga pasanin, ang ating mga dalahin, yung ating mga iniisip sa buhay, ang ating mga problema. Amen. At bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Amen. At doon ay bibigyan niya tayo ng pag-asa. Amen. Na kung saan ay doon tayo makakapagpatuloy bilang isang mananampalataya. Amen. Meron lang po akong katanungan na nais nating pag-aralan. Ito po ay, bakit nga ba tama na lalong lumapit tayo sa Panginoong Diyos? Amen. Ang una pong bagay ay na ipinapakita sa ating teksto ay, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay, nanghihina at lubhang nabibigatan. Amen. Sabi doon, dahil ang Diyos, unang bagay, ang unang puntos na nais ng Panginoon ay dahil ang Diyos ang pinakatama nating lapitan sa lahat ng oras. Amen. Yun po yung unang bagay na nais ng Panginoon na bakit tama na lalong lumapit tayo sa Panginoong Diyos. Yun po ay dahil ang Diyos ang pinakatamang lapitan sa lahat ng oras. At pinatunayan po ito sa sa aklat ng Job, chapter 5, verse 8. Sabi po doon ay, kung ako sa iyo, lalapit ako sa Diyos at ang aking kalagayan. Amen. Sa Kanya natin idudulog. Amen. Sabi po doon ay, kung ako sa iyo, ay lalapit ako sa Diyos at ang aking kalagayan sa Kanya idudulog. Amen. Amen. Kung ano man po yung ating mga suliranin sa buhay, kung ano man yung isipin natin sa buhay, idulog po natin sa Panginoon. Ilapit po natin sa Panginoon. Amen. Kasi po, doon natin masusumpungan yung kapahingahan. Amen. At patuloy na, kapag tayo ay may problema o suliranin, pag-aalinlangan, mga isipin, sakit o karamdaman, ang Panginoong Hesus ang ating lapitan. At sa Kanya natin idulog ang lahat ng bagay. Amen. Kung meron tayong alalahanin sa buhay, kung ano man yung ating iniisip, kung ano man yung ating pinaplano, lagi nating isangguni sa Panginoon. Una muna siya. Una sa lahat ay ang Panginoon yung dapat nating sangguniin or lapitan. At pinatunayan din po ito sa Awit chapter 46 verse 1. Nang sabi po doon ay, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklolohan kung may kaguluhan. Amen. Napakalinaw po ng sinasabi ng aklat ng awit na ang Diyos ang ating lakas. Amen. Kung tayo po ay nanghihina o nanlulupaypay, siya po yung ating lakas at kanlungan. At handa niya tayong saklolohan kung meron mang tayong kaguluhan. Amen. Nandyan po palagi ang Panginoon, handa tayong damayan. Amen.
Kahit na sa kabila ng tayo makasalanan, pero higit na naroon yung pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Amen. Kahit gaano man yung kasalanan na ginagawa mo, pero naroon pa rin yung Panginoon na handa tayong damayan. Amen. Pero hindi yun yung kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon ay maglingkod tayo at magtiwala sa Kanyang magagawa. Amen. At pinatunayan din po ito sa John 6 verse 37. Ang sabi po doon ay, ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin, at ang lumalapit kailanman ay hindi ko itataboy. Amen. Ang lahat po daw ng lumalapit sa Panginoon ay hindi niya itataboy, pagkus ay kanyang bibigyan ng kapahingahan, kaaliwan. Amen. Sapagkat kilala po tayo ng Panginoon. Diba po ang buhok natin bilang ng Panginoon? Alam niya yung desire ng ating puso. Alam niya yung nilalaman ng ating isip. Kaya ang bigyan po natin ng pansin ay tama na lalong lumapit tayo sa Diyos. Yun yung pinakatamang paraan, yung lapitan natin ang Panginoon sa lahat ng oras. Amen po. Halimbawa na lang po yung kwento sa John 6 verse 1 to 15 na pagpapakain ng Panginoong Jesus sa 5,000 tao. Nag-aalala ang mga alagad ng Panginoong Jesus dahil 5,000 tao yung pakakainin. Tapos ang ipapakain lang ay 5 tinapay at 2 maliit na isda. Nag-aalala sila kasi nga kaunti lang. Sabi nila, sinabi ng kanyang mga alagad, sasapat kaya ang mga ito sa 5,000 katao? 5 isda lang at saka 5 tinapay lang at 2 isda lang na maliit. Nag-aalala sila yung mga alagad. Sabi ng Panginoong Hesus, paupuin ninyo ang mga tao. Kinuha niya ang tinapay at matapos ipagpasalamat sa Diyos ay kanya niya itong pinagputol-putol at ibinigay sa mga taong nakaupo. Nakakain ang 5,000 tao at may labis pa, at doon ay lumapit ang mga tao sa Panginoong Hesus. Amen. Nagtiwala ang mga tao sa Panginoong Hesus na siya ay makapangyarihan. Kung makikita po natin sa 5,000 tao, 5 tinapay at 2 maliit na isda, mapagkakasya yun, sobra pa. Kaya po makikita natin yung naroon yung paglapit ng mga tao sa Panginoon na sa oras ng kanilang mga problema, sa oras na sila'y nagugutom, naroon yung kanilang pagtitiwala sa Panginoong Hesus. Amen po. At ipinapakita doon na ang Panginoong Hesus ang dapat nating lapitan sa lahat ng oras. Amen po. At ang pangalawang halimbawa naman po ay sa John 4 verse 5. Nasabi po doon ay yung halimbawa na lang po yung lalaking 38 taon nang may sakit. 38 years na siyang may sakit. Nakita siya ng Panginoong Hesus at matagal nang may sakit, kaya tinanong niya. Sabi ng Panginoong Hesus, gusto mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit, Ginoo, wala po akong
wala pong maglulusong sa akin kasi nga hindi nga po siya makatayo. Sabi ng sabi ng may sakit, Ginoo, wala pong maglulusong sa akin sa tubig kapag gumalaw na ang tubig. Sabi ng Panginoong Yesus, tumayo ka at buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Noon di, gumaling ang lalaki at binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Amen. Napakabuti po ng Panginoon, Sa kanyang mga kahimahimalang bagay ay patuloy na nagtatapat ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Katulad na lang po ng isang lalaki na sinabi po sa John 4 verse 5 na naroon yung pagtitiwala ng lalaki sa Panginoon. Sumunod siya. Amen. Nakita ng lalaki na ang Panginoong Hesus yung makapangyarihan. Siya yung gumagamot sa lahat ng uri ng karamdaman. Amen po ba? Kaya naroon yung kapahingahan na nagbubuhat sa Panginoon. Lagi tayong lumapit sa Panginoon. Kung makikita po natin, napakabuti ng Panginoong Jesucristo kung tayo ay lalapit at magtitiwala sa Kanyang magagawa. Amen. Ang ikalawang bagay na bakit tama na lumapit sa Diyos. Ang unang puntos po ay na ating pinag-aralan ay dahil ang Diyos ay pinakatamang lapitan sa lahat ng oras. Ang tanong po ay bakit tama na lalong lumapit sa Diyos? Ang unang bagay ay dahil ang Diyos ay pinakatamang lapitan sa lahat ng oras. At ang pangalawa naman po ay ang ikalawang bagay na bakit tama na lumapit sa Diyos ay sapagkat igagawad ng Diyos ang pag-asa at kapahingahan na mas higit tayong lumapit sa Diyos. Amen po. Amen. Sabi po dun sa ating teksto na sabi doon ay kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Amen. Kapahingahan at pag-asa. Amen. Kaakibat na po nito yung pag-asa, kapahingahan at pag-asa na nanggagaling sa Panginoong Hesukristo. Amen. At pinatunayan ito sa Awit chapter 23 verse 2 to 3. Ang sabi po sa verse 2, pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Sabi po sa verse 3, pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa. Inaakay niya ako sa mga landas na katwiran, alang-alang sa kanyang mga pangalan. Amen. Tinuturuan tayo ng Panginoong Hesus na mas lalo tayong higit na lumapit sa Kanya at nagpapaalala kung sino siya sa ating buhay. Pinupuno niya tayo ng lakas upang ang natitirang bahagi ng araw ay may sigasig tayong magpapatuloy at magtitiwala sa tulong ng banal na Espiritu. Amen. At tanging Panginoong Hesus lamang ang makapagbibigay sa atin. Amen. Napakabuti po ng Panginoon, sapagkat ang Diyos, ang Panginoong Hesus ang nagtuturo sa atin na mas lalo tayong higit na lumapit sa Kanya. Lalo na po sa araw ng pagdating ng Panginoon. Ngayon po ay lalong masigit tayong lumapit sa Kanya. Amen. Hindi po huli ang lahat. Amen. Tayo po ay laging manalangin, laging magpakapanalangin sa Panginoon.
Kasi ang Diyos yung may hawak ng ating buhay. Amen. Sabi sa Hebreo 10:23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang mga pangako sa atin ng Diyos. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Salamat sa mga pangako ng Diyos. Salamat sa mga pangako ng Panginoon na patuloy tayong pinalalakas sa ating espiritual na buhay bilang mananampalataya at tagasunod ng Diyos. Tayo po ay magpatuloy at patuloy na laging lumapit sa Diyos. Kahit walang hindi magandang pangyayari sa atin or magandang pangyayari sa ating buhay, lagi tayong lumapit sa Panginoon. Lagi nating idulog ang ating sarili sa Panginoon. Lagi tayong magpabalot sa banal na Espiritu ng Panginoon at doon kikilos ang Panginoon sa ating buhay. Ang pangako ng Panginoon ay lagi nating panghawakan. Amen. Ang pinakamabuti nating gawin ay una, sabi po doon sa ating pinag-aralan, ay lumapit sa Panginoong Hesukristo sa kanyang magagawa. Amen. Magtiwala tayo sa kanyang magagawa. Pangalawa ay ang magtiwala tayo na kapag masigit pa tayong lalapit sa kanya ay magkakaroon tayo ng pag-asa at kapahingahan sa lahat ng mararanasan natin sa buhay. Dahil sa tulong at gabay ng banal na Espiritu, sasamahan niya tayo. Amen. Napakabuti po ng Diyos, po? Sapagkat ang Diyos ay laging tapat. Amen. Laging tapat sa ating buhay. Di man natin ito nakukuha agad, pero mayroong panahon para ibigay sa atin kung ano man yung desire ng puso mo. Amen. At patuloy na kalooban pa din ng Panginoon yung masunod sa ating buhay. Amen. At lumakad ng naayon sa kanyang kalooban. Ang nais ng Panginoon ay lumakad tayo ng naaayon sa kanyang kalooban. Hallelujah, Jesus. Salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sige po, nawa po ay tayo ay nagkaroon ng kaalaman sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin sapagkat ang Diyos ay napakabuti. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po kayo, Panginoon. Luwalatiin ang iyong pangalan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa iyo, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na wala kaming magagawa, Panginoon, kung hiwalay kami sa iyo, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na kayo, O Diyos, yung aming malalapitan, Panginoon. Tinuturuan niyo kami, Panginoon, na lalo kaming higit na lumapit sa iyo, O Diyos. At patuloy na pinapaalala mo sa amin, Panginoon, na kayo, O Diyos, yung tunay na makapangyarihan sa lahat. At patuloy na pinupuno niyo kami ng iyong lakas, Panginoon, upang
ang natitirang bahagi ng araw, Panginoon, ay masigasig naming ipagpapatuloy at magtitiwala kami sa tulong ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. At naniniwala kaming kayo lang yung makapagbibigay nito sa bawat isa sa amin, Panginoon. At patuloy na lahat ng bagay na ito, Panginoon, ay patuloy na naniniwala kami na igagawad mo sa amin yung pag-asa at kapahingahan, Panginoon, na mas lalo kaming higit na lalapit sa iyo, Panginoon. Dumaan man yung mga pagsubok at suliranin, bagabag, mga isipin sa aming buhay, mga sakit, karamdaman, Panginoon, ay masigit kaming lalapit sa iyo, Panginoon, sapagkat nasa iyo yung pag-asa at kapahingahan na tatamasahin namin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Salamat sa iyong awa at biyaya sa bawat isa sa amin, Panginoon. You deserve, Panginoon, the highest glory and honor, Panginoon. Karapat dapat sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagdakila, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Tinataas ka nga po namin bilang tagapagligtas ng aming buhay. At patuloy na kayo yung maghari, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyo. Sa iyo lang po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pagdakila sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Hallelujah. Salamat po sa umagang ito. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless po.